Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay si PBBM. Kasi may sinabi po ang isang mambabatas tungkol kay PBBM. At ganun din, may isang mambabatas na may nahihingi ng payo. Kanino siya hihingi ng payo? O malalaman ninyo. At ito, may isa dyan na nagpapapansin. Okay. At si DDS, si Delulu, designated Syunga, nalulungkot po. Nalulungkot si Delulu. Tingnan nyo. Ano to I think mamaya masasabihin ako sa inyo, Ai-chan. Mamaya sa dulo na lang, ha? Sa dulo. Pag matapos natin si Bukeke. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa katuwang natin sa mga chat box ng ating video premiere at doon po sa live chat box ng ating live stream. Ako po ay nagla-live stream tuwing mga 6 or late na ang 6:30, before 6:30 AM dito po sa Southern California. No? Probably sa Pilipinas 9 PM yan or mga before mag 9:30 PM. Kila Ate Beth M sa Japan, alas 10 na yan. Kaya kung may pasok ka Ate Beth M the following day, mag-video replay na lang kayo nila Ai-chan, no? Magpahinga na kayo. Baka mamaya magkasakit kayo, edi mawawalan tayo ng viewers. Kayo na nga lang ang viewers ko O di ba? Kayo nila Ilora, ni Ate Mighty. Naku, sama natin si Ate Mighty, may magtampo yan. Kaya tayo nakapag-live stream kasi po, summer vacation dito. Ang pasok pa ng mga bata, August 19. Baka pag nagpasukan na, hindi na tayo makapag-live stream. Kasi iisa na lang ang audience ko, si Ate Mighty. Doon sa time slot na kukunin natin, kayo naman kayo magtampo, no? Okay, so meron po tayo dito yung mga 6 na articles, mabilisan lang po to, no? So unahin natin, may isa dito talagang nagpupumilit. Kasi ito po, nanalo po ito nung last election sa party list hindi makaupo-upo. Bakit? May TRO siya TNRO siya. Pero kung maalala ko, alam nyo nung yung iuupong House Speaker si Speaker Martin, nag-meeting yung mga nanalong mga congressman, congresswoman at party list. Nandun din si Guanzon. Si Guanzon po yung tinutukoy natin. Alam nyo, di ba kinamayan pa nga siya ni Sandro? Nabigla nga siya So, ang ganda ng feedback niya kay Sandro, magalang, ganyan. Sabi niya rin kay Martin noon, I will be a good ally to you. Kaso ang nangyari, TNRO siya. Hindi siya pwedeng makaupo hanggat meron siyang yung kasong ipinal sa kanya ni Cardena sa Supreme Court. TRO hanggang ngayon, no? Magta-3 taon na, hindi pa rin siya nakakaupo. Di ba PW3D siya? Sa mga PWD hanggang ngayon, di pa. Nananawagan nga siya sa Kongreso na ipabasura na yung kaso para makaupo na siya. Ayun po yun Si Cardena di ba Duterte boy yan si Cardena? Talagang pinailan niya ng kaso si Guanzon kaya hindi makaupo-upo. O ngayon kung ano-ano ang pinagsasabi niya, no? Etong matindi mga kababayan. Hindi ko alam kung anong gagawin ng Integrated Bar of the Philippines dito o ng Supreme Court Bakit hindi ito maripriman tulad ni Harry Roque? Kung si Gadon nga na-disbar dahil lang sa matinding pagmumura niya doon sa isang netizen na dinimanda siya Dapat talaga may magdemanda sa mga to. Tingnan niyo po si Guanzon. Ikaw naman, Attorney Rowena Guanzon, ano naman ang tinira mo? Ito yung sumisigaw sa entablado nung kaya natalo si Lenny. Bangag. Bangag. Di ba? Ang lakas bumanat kay Pangulong Marcos tapos sasabihin niya sa pinsan ng Pangulo, I will be a good asset to you.
o alay to you. Chip chip. Tapos mong banat-banatan ng Pangulo namin nung campaign period eh. Bangag. Tinan mo, kaya nga si Lenin hindi na makapagsalita dahil inaagaw nito yung telepono, yung airtime. Bangag, bangag. Natalo tuloy si Lenlen. Dahil sa mga to, dahil kay Dick Gordon, di ba? Yung soundbite niya. Mga animals eh. O yan sabi ni Guanzon, no? Guanzon urged witches to hex corrupt politicos. Di naman kayo makukulong. O ayan ang advice. IBP, Integrated Bar of the Philippines. Meron yata kayong miyembro na eto, ino-urge yung mga mangkukulam. Hindi naman daw sila makukulong. Eh di ba yung mga witches mangkukulam yan? Eh kung nananakit ka, o di ba? Eh kung napatay mo yung mga yon, o, di ba? Hindi daw makukulong. Kakasuhan ka pa rin, homicide. Gago. Oy, Supreme Court, alam nyo ba to? Oh, tingnan nyo naman, magbasa-basa din kayo. Inuudyukan niya po yung mga mangkukula. Mga witches eh. Baka naman ang tawagin mo, yung sikat na witch. Ano ba si ano? Ano ba si Harry Potter? O di ba mga witch sila? Tama ba? Sila Harry Potter? Tama ba ako? Hindi ganun eh. Ano ba si Harry Potter? Wizard siya eh. Wizard pala yon. Ito witches. Yung sa mga Halloween. Nakita nyo yung sikat na movie, sila Bette Midler, si Jessica Parker. Yun sila. Diba? O meron pa sa Disney yan dati eh. The Witches of Halloween Toontown. Series yun. Diba? Nung bata yung panganay ko, yan ang palaging pinanonood niya. Oh, kayo daw mag abracademos, kabumbums. Umuha ka ng mga potion dyan. Ilagay mo ganito, and then after this, malala kanadus, patetus. Ay, ito si Rowena Guanzon. Lahat ng mga mangkukulam, mambabarang. Ayan, tatawagin ko naman si Tata Temyong. Tatawagin ko si Panday. Since buhay pa yung bagong Panday na si Bong Revilla, tatawagin ko siya. Senator Bong, halika dito. Merong mangkukulang. Yung Panday, di ba? Yung ano niya, gawa sa bulalakaw. Alam ko yung Elora, baka di mo napanood yun, di ba? Mahaba yung Panday na pagkalaban na ni... Sino ba yun? Sino ba si Panday? Ano pangalan ni Panday? RN Tucens. Pagkasabay, kalaban niya na si Lizardo, di ba? Yung FPJ version, ang ganda. Talagang walang-wala tayo sa animation noon. Eh. Makikita mo, puro kalokohan. Ayan ang sabi ni Guanzon, no? Tingnan nyo. Tinatawagan ko ang mga mangkukulam at mambabarang. Kung mahal ninyo pa ang Pilipinas, pakipahirapan naman ang mga korap na politiko na nagpapahirap sa bansang ito. Total, di naman kayo makukulong. O, ayan na, may advice ha. O, Supreme Court, pwede pala eh. Mga abogado, pwede palang gumamit ng kulam eh, at mambabarang eh. Hayop. Baka hindi kaya ng tawas yan. Katawagin nyo na yung yung buntot pagi. Gago talaga tong si Rowena Guanzon, Abogado ba talaga yan? Ano kayang sasabihin dito ng IBP at meron po kayong miyembro na naniniwala sa kulam at barang. Kala ko ang mga abogado naniniwala sa ganyan eh. Siyensya sila eh, siyensya. Diba, investigative nga tapos sasabihin, ay nabarang yan. Ay nakulam yan. O, ibig sabihin, pag may fatality sa kulam at barang, okay lang, hindi po kayo makukulong. Sabi ni Guanzon eh. Pakipahirapan. Eh kung napahirapan at hindi kinayanan namatay Guanzon, mananagot ka ba? Ha? Pwede ka bang ikulong? Ang lakas mong mag-suggest, gago. Ano yun? Isa rin tong nahawaan ni Lenlen eh. Lutang na lutang eh.
Tangina, talagang daming mga baliw sa atin. Ano ba to? Pwede ba? Oy, Mayor Abalos ng Mandaluyong. May nakakawala po sa loob ng Mandaw. Hindi naman siguro matatawag na fugitive yan kasi hindi naman nagtatago. 'Di ba, Jason sa tangina. Ay, eto mga kababayan. Etong maganda. Ito yung favorite ni Ai Chang. Oo. Favorite to ni Ai Chang. Kaya nga hindi gaano nagpupunta sa mga LS si Ai Chang kasi hindi niya na makikita yung kanyang favorite. Ano yan, Tokis? Ayan po, sa politiko din. Mamimiss ko kayong lahat. Sara Duterte, farewell dinner with DepEd staff. Yan po, mamimiss ni Ai Chang. No? Si Delulu, designated sunga. Ayan, ilan sila dyan? Ayan lang bang staff ng DepEd? Kayo-kayo lang. Hindi naman siguro kasi may lalaki dito. Marami kayo, no? Ano ginastos nyo dyan? Gagawin na rin natin yung ginagawa ng mga minions ng Duterte. Saan kinuwang pambayad dyan? Di ba pag nagde-date yung first couple, tatanungin ganto-ganto. Ginamit na naman ang pera ng kaba ng bayan. Kayo. Kayo dyan. Sige, kala nyo kayo lang ang gagamit ng ganun Karma is real. Sabi dito ni Tamilmil, masaya ako at nabigyan tayo ng pagkakataon na makasama sa isang salo-salo ang mga naging kasamahan ko sa Office of the Secretary sa DepEd sa loob ng halos 2 taon. Yay! Mawawala ka na! Di ba? Ayan. Ito pala, meron pala dito. Nagpapasalamat ako sa inyong suporta sa akin at sa serbisyo ninyo para sa bayan. Alam ko, minsan na hindi na ninyo iniinda ang oras at nagtatrabaho pa kahit nalagpas na sa oras ng opisina. Maihatid lamang ang serbisyong nararapat sa publiko. Mamimiss ko kayong lahat, kasama si Ai Chang. Patuloy tayong maglingkod ng tapat para sa bayan. Oo. Pasalamat daw siya sa mga DepEd secretary na nagtatrabaho na lagpas na sa kanilang oras. Talagang masugid. Pero siya, Netflix is real. Kailangan kong tapusin yung designated survivor Mag-Netflix muna ako. Diba? Mamimiss niya daw ang Mamimiss mo naman pala Ba't ka kasi nag-resign dyan, gaga? Di ba, Ai Chang? Ikaw ba, mamimiss mo siya? Ay, nako. Magkano ginastos nyo dyan? Sa pa-dinner na yan? Ano kinain ninyo? Bawi-bawi lang kami kasi ganyan po ang mga DD-shit Di ba? Lahat na lang ng galaw ng Pangulo at First Lady. Inu-scrutinize. Ito naman ang nakakalungkot. Nalulungkot ako, tignan nyo, nalulungkot ako. Nalulungkot ka, tumatawa ka, ganun ako malungkot. Isa ka rin bang delulu? Malay nyo. Ito po, Manila Bulletin. Angara says, he will ask VP Sara for advice on DepEd matters. Yung tug ko na lang yata sarili ko. Ikaw, Angara, bakit ka pa manghihingi ng advice diyan kay Sara Duterte? Nag-resign nga hindi niya kaya, wala siyang idea, tapos tatanungin mo siya sa matters ng DepEd. Kaya nga nag-resign ba't ka pa magtanong, anak ng siopaw ba? Mas matalino ka pa kay Sara, nakakaasar naman. Sabi niya, ang turnover namin ay sa July 18 ng umaga. Yan ang paalam sa amin ng OBP at outgoing Secretary Duterte. Yung pag-a-assume siguro sa sunod na araw at kailangan nating mag-oath din. Meron meeting tapos may konting pag-uusap. At kung may chance, hinihingi rin ako ng advice ng ating BP dito sa kanyang karanasan na
nakaraang 2 taon niya bilang pinuno kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ay nako, ewan ko Anggara, kung anong naisip mo. Bakit ka hihingi ng advice sa kanya? Wala nga siyang magandang ginawa dyan sa DepEd visit, di ba? Hoy nako, ito pa, pinagsasama-sama lang natin. Tungkol pa rin ito kay DDS, no? Delulu designated siya nga na si Duterteng Sara. Meron pang isang humabol na nagkomento sa kanyang bad joke na DDS nga siya. No room for bad jokes. Toxic politics in bagong Pilipinas, sabi ni Reyes. Ayan, mabuti naman, di ba? Reyes made the statement as he expressed great concern over the remarks made by Bukeke. Ayan. Such comments are not only in poor taste, but also reflect a dangerous and outdated approach to politics that we must leave behind. Alam mo naman, makaluma yung mga yan. Sabi ko nga sa iyo, Reyes, mga vindictive yan. In bagong Pilipinas, we envision a country free from the shadows of toxic politics. We are committed to fostering a political environment where respect, integrity, and constructive dialogue prevail. The progress of our nation depends on our ability to work together, prioritize the common good, and reject divisive and harmful rhetoric. Sa bagong Pilipinas, walang lugar ang toxic politics. Our focus is on inclusive growth, transparency, and accountability. We call on all public officials to rise above petty politics and contribute positively to the nation's development. Ang problema, hindi po ganyan ang mga Duterte kasi ayan po ang binigay sa kanila ng kanilang ama. Old politics. Toxic politics. Ngayon, eto, naisama na natin kahapon, pero sa politiko, ano po ang sabi dito? Tunay na kulay. Sara's Duterte Sona snub sparks doubts on her unity with Marcos. Ano nga ba? Sino ba nagsabi nito? Si David Suarez, no? Siya po yung deputy speaker. Ano na natin ito Ngayon ay mas nagiging malinaw sa atin ang tunay na intensyon at pagkatao ni Vice President Duterte. Ayun. Ano ba ang intensyon at tunay na pagkatao niya? 'Di ba? Bakit siya naki-unity kay Marcos? Para lang makapwesto. Ano ang intensyon? Makapwesto at agawin ang pwesto kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang tunay na kulay niya? May bipolar yan. Delulu yan. Narcissistic. Immature. Yun po. Ngayon, punta naman tayo kay Pangulong BBM. Kasi may isang senador niyan na sabi niya, tataas ang rating mo. Tataas ang approval rating mo. Kung sa iyong SONA, sasabihin mo na iban ang Pogo. Yon. Sino nagsabi niyan? Ayan, Pimentel kay PBBM dyan sa Abante TNT. Ihayag sa SONA, total ban sa Pogo. Ayun. Pag inihayag daw po yan ng Pangulo, itataas ang kanyang approval rating. Quote, baka gulatin niya tayo. Sisipa ang popularity ng approval rating ng presidente. Pag i-announce niya sa SONA na he's now banning completely all Pogo activities in the Philippines. Yun yung ni Pimentel, di ba? Napakagandang political move daw 'yan, no? Pero depende sa kanyang political advisor. Di ba? Kayo po, ano sa palagay ninyo? Nararapat bang sabihin niya ng presidente na i-total ban na ang Pogo? Yun lang bang paraan? Kinakailangan niya pa ba ng approval rating? Maganda naman ang ginagawa niya. Pero ako po, sa totoo lang dyan sa Pogo, tsuguin nyo na po yan. Wala naman magandang naidulot. Yung sinasabi lang taxes, base sa mga report, hindi nga nakakapagbayad ng tamang taxes. Di ba? Ang kinakatakot lang ng pagkoro ilang libong mga mamamayang Pilipino ang mawawalan ng trabaho. Siguro, gawa na ng contingency plan. Di ba? Magagawa ng paraan yan, paano maililipat yung mga ibang trabahador.
di ba? Oh, diyan sa Pogo. Kasi wala po eh. Yung parang the bad outweighs the good. Ito yung bad, sa timbangan, ito yung good. Yung sinasabi dati ni Duterte na good daw ang Pogo, hindi po eh. Panlabas lang yun. Kumbaga sa libro, ang nakita niya lang yung cover, pero yung laman, bad. Inaano niya lang, gina-justify niya lang. Pero kasi ano, ha? Paano hindi nakakapag-remit ng tamang taxes? Kasi mas binibigay pa dun sa mga padrino. Iilan lang ang nakikinabang. Di sana kung malaki ang pakinabang natin sa Pogo, malaki ang nire-remit nila, sabi nila 20 billion pesos a year ba yan? Di sana, gumanda na ang ating educational sector, gumanda na ang ating healthcare system, gumanda na ang improvement sa transportation. Wala po eh. Di ba? Dito nga ang mga lottery, itama nyo ako kung mali ako dito. Ang mga lottery, ang unang binibigyan nila ng sa sistema nila, education. Sa mga schools. Yeah. Di ba? Isa sa source of funding sa mga lottery, education. O sa atin, ano nangyari? May naipatayo ba na eskwelahan, na mga eskwelahan gamit ang pera ng Pogo? Yung taxes na binayad ng Pogo? Wala eh. Tingnan ninyo, ang mga kumita dyan, yung mga padrino. Yung mga under, sige, wag nyo na kaming siya sa atin, ito na lang. Ano ang nasa loob ng Pogo na ilan? Mga illegal. Nakita nyo naman, may torture chamber, may pagawaan ng mga dokumentong mga illegal, may bentahan ng mga laman, human trafficking, scamming. Nakabuti ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, the bad outweighs the good. Oo, may mga trabaho, pero ano yung iba? Yung illegal, scamming yun. Hindi ba kinakokonsensya kung kayong mga Pilipino nagtatrabaho dyan? Diba? Yan. Wala. Ano ang mas lamang? Mas lamang ang bad kaysa sa good. So therefore, sa akin, eliminate that one. Inayawan ng ibang mga bansa. Bakit nyo tinanggap? Diba? Baka hanggang ngayon nga, makikinabang pa si Duterte dyan. Tapos sasabihin nyo, naghihirap si Duterte. Niwala kayo doon. Kwento lang ni Duterte yun. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.